You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Still my continuing objection, Mr. Chair. I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Magpo-focus lang ho tayo sa nangyayaring hearing sa Senado na kung saan nagkainitan ho itong si Senator Rodante Marcoleta at itong isa sa mga aso nitong si Marcos Jr. sa Senado. Ang tanong ho dito, Ping Lacson, bakit takot kayo maging state witness itong mag-asawang Diskaya? Dahil ba makakaladkad ang pangalan itong si Marcos Jr. at itong si Martin Romualdez sa mga isisiwalat na mag-asawa na yan? Pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa page updates, ang like at sang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, rekta ho tayo sa nangyayaring hearing. Ito na ho yung bahagi na kung saan talagang nagkainitan. Itong si Senator Rodante Marcoleta at itong si Ping Lacson. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Yay! Are you ready? Mr. Chair, I wish I can make a few clarificatory questions before we start. But these are prejudicial. Nagbibida-bida na dito si Lacson eh. Mamaya, ako munang mag-grandstanding muna ako. Okay? Papakita ko muna sa sambayan ng Pilipino na merong nangyayari ang hearing dito sa Blue Ribbon. Later. Okay? Questions, Mr. Chair. Later. Later. Let's hear first from the principal witness this morning. No, but these are prejudicial questions, Okay, Mr. go ahead, Chair. go ahead. Foremost to my mind, Mr. Chair, is the integrity, the impartiality, and the objectivity of the proceedings of this committee. Mr. Chair, you were interviewed on Billionario Channel by Miss Pinky Webb. Yan. Basahin ko po, sabi niya, Senator Ping, para sa inyo, sino ba ang sabihin natin worth it or dapat na ikonsidera na state witness na ipasok man lang dito sa Witness Protection Program? And you responded, at this point between Diskaya and Bryce Hernandez, Mr. Chair, question is, does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside. Ba't namumula ka, Brad? Dapat, sabihin mo, hindi para sa akin ang magsabi kung sino ang dapat maging state witness. Hayaan natin Justice, tawag dito, Justice Department, di ba? Ikaw na nga ang chairperson, tapos ang dami mo pa sinasabi, talaga magkakaproblema tayo. Namumula si Ping Lacson, no? Nasaupla ho siya dito ni Senator Rodante Marcoleta. Outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo You're an questioning my investigator, opinion. we are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still in... Mura lang. Pinapanood kayo ng sambayan ng Pilipino. Pinapakita ho dito ni Ping Lacson kung paano niya absueltuhin yung amo niya na nagpaupo sa kanya. Na yung amo nila na nagluklok dito kay Soto at para maging siyang Senate President pro tempore at maging chairperson ng Blue Ribbon Committee. Ganyan ho nila minaniobra ang Senado. Nung napupunta na dito kay Martin Romualdez at dito kay Marcos Jr., yung issue na ng flood control, biglang pihit ho sila. Hindi pwede ang mga Diskaya. Pambihira. Hearing is investigating. Naku. Suspended kagad oh. Ibang klase talaga tong si Sendante. Napakagarapalo nitong si Ping Lacson eh. Yung nako. Masyadong napaghahalata ho itong mga to eh. Nako po. Nagsalita na ho itong si School Bukol oh. Dinadaan ho kasi siya puwersahan eh. Yung gusto ho na Session is resumed. O yan. Mr. Alcantara, you proceed. Nako, bastusan ho ito. Mr. Chair. Mr. Alcantara, you proceed. Bastusan ho. I will register.
napakagarapal ho nitong si Ping Lacson at nitong si Soto. Gagawin ho nila lahat para maabsuelto itong si Marcos Jr. dito sa issue na to. Presidente ang nag-aproba ng budget. Presidente, kahit alam na niya maraming falsifikado dyan sa budget, pinirmahan pa rin ho niya. Pero para dito sa dalawang ogag na to, absuelto itong si Marcos Jr. Nakakagalit lang ho mga kababayan. Hindi ho natin kinakampihan dito itong mga diskaya na to. Pero pansin ho ng ating mga kababayan, nung napunta na dito kay Martin Romualdez at dito kay Saldico ang usapan, dahil papunta yan kay Marcos Jr. Di ba? Ilocos Norte, meron din daw hong nakuhang kontrata ang mga diskaya diyan. Nung papunta na sa mga Marcos, biglang naputol ang usapan. Ang kakapal ng pagmumukha nito mga senador na to. Buhay pa kayo, sinusunog ng mga kaluluwa niyo sa ano. Mga walang ya kayo. After my continuing objection, Mr. Chair, I will question the objectivity of these proceedings if you will not allow me raise these points. Maybe in the plenary this afternoon I will raise it. Go ahead. Mr. Alcantara, you ang proceed kapal- with your statement. Ping Lacson, ang kapal ng mukha mo. Yung New Senate building. Sino kontraktor nun? Okay lang siguro magtanong, no? Kakilala mo ba kontraktor nun? Langyang yan. Your Honor, okay lang po bang Kailangan makapagbigay kasi magsalita nitong si Alcantara para matabunan, para masapawan yung statement ng mga diskaya. Para imbis na yung mga diskaya ang gawing state witness, itong si Alcantara at Hernandez na lang. Alam na ho natin. Nabasa na ho natin ang istorya. Hindi nga papunta pa lang kayo, basa na namin ang mga kabalbalan nyo dyan sa Senado. Para saan? Bakit nyo minamadaling magsalita yung si Alcantara? Bakit talagang yung si Hernandez kahit na harapan na yung pagsisinungaling sa inyo, state witness pa rin siya sa pagmumukha nyo? Kasi sila, namaniobra na yung mga statement nila at hindi pupunta kay Marcos Jr. kung ano man ang magiging statement nila. Kapal na mukha nitong si Lacson. ako ng opening statement ko po? Proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong. Ito. Alagarma. Alagarma. Garma 2.0. Alcantara X Garma. Yung tipong merong luha na ayaw bumagsak. Ganyan ho yan mga kababayan. Mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang Ngayon, sa susunod na election, pagka binoto nyo pa yung ogag na Lacson na yan at Soto, talagang malaki problema ng mga Pilipino. Yun ang sinisigurado natin dito. Malaki ang problema ng mga Pilipino. Mantakin nyo, nanalo yung dalawa na yan para lamang ipagtanggol si Marcos Jr. dyan sa Senado. Yun ang nakikita ng mga kababayan natin. Yun ang nababasa natin sa mga comment section. Yun ang mga usap-usapan sa mundo ng social media. Pambihira. ang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Nako. Ito pong Ang matindi dito, ang nagbibigay pa ng tubig sa kanya, itong si Justice Secretary Boying Remulla. Pambihira, oh. Bakit? Pinitpit na ba yung bayad mo, Brad? Tatanong tayo, ha? Bakit? Naano ka na ba nila? Ano tawag dito? Napakanta ka na ba nila? Wala kang choice, Brad. Presidente kalaban mo dyan. ang aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po'y humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. Gano'ng kabigat, Brad? At ito Kasi po bigat ay mo. malalaman po natin ngayong umaga. Yan. At
ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Simulan ko na po ang aking hinandang salaysay, Your Honor. Hindi kasi pwede yung mga diskaya eh. Dapat talaga itong mga pakakantahin nila, sila yung magiging state witness. Kaya, hindi mga diskaya. Dapat yung mga diskaya. Kumanta kasi yun doon sa nakaraang Blue Ribbon Committee chairperson eh. Dapat sa pamumuno nitong itong Ping Lacson na napakakapal na mukha, at dito kumanta yung mga taong dapat kumanta. Ika nga. Sa akin pong, Na-assist pa nitong si Bonjing, oh. sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na district engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng pauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sa BICAM po yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabarag po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong project po yata yon. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP. Nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jico Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo.
At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po iyon, sa kanya ko rin po ibinigay, pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap, Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo, na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So lumabas po yung pondo, I think UA po. So hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So yung binanggit po na mayroon pong 25%, ako po at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat po, taong 2021, nakilala ko po si Congressman Saldico. Sa pamamagitan din po ng Ang bigat ho ng ano niya no, yung ang bigat ho sa loob niya na banggitin yung pangalan nitong si Saldico. 2021 daw ho. Nakilala niya itong si Eddie Saldico. Okay, tuloy. Numero po binigay lang po sa akin ni Yusek Bernardo. Hindi ko lang po nilagay. Kasi po hindi naman po kasama siya nung kami nagkita sa Shangri-La BGC. That was 2021 po. Ang unang usapan po namin ay susubukan pong makapagbaba ng pondo kung pwede po sa distrito ko. Taong 2022 po, unang bumaba po ay nagkakahalaga ng, tanda ko po, nandito po sa record, ay 519 po ang pagkakatanda ko po. After po noon, 2022, so, yung 519 po, ang... Excuse me, engineer. Para mas maliwanag, basahin mo na lang yung Yan. sinumpang salaysay mo. Basahin mo na para hindi lang. ka naliligaw. Para... naliligaw ka eh. Mas alam sa'yo ni Ping Lacson yan eh. Naliligaw ka kasi yung baka yung kopya na napunta sa kanya paano pa iba-iba eh, di pong yung sequence of event parang naliligaw-ligaw eh. Ayusin mo yung kung ano lang pinag-usapan. Kung ano lang yung nasa yung mga nakasulat diyan, wala ka na maraming dinadagdag bawas pa. Ikaw talaga, oo. Mas alam pa kasi ni Lacson sa iyo yan eh. 'Di ba sabi naman ni Lacson marami akong alam. Alam ko mga nangyayari diyan. Wala na omit, wala na dadagdag. Wala Mag-stick ka doon sa dadagdag. sinasabi mong Yes po. sinumpang salaysay. Oo. Ito po. Simulan mo na lang doon sa Saldico. simula. Basahin mo na lang. Saldico. ng lahat. Saldico. Noong Agosto
o Setyembre 2021. Ang tanong dito, kung si Zaldico ang ituturo nitong si Alcantara, sino kaya, kaya bang gawin na mag-isa nitong si Zaldico lahat ng kababuyan na yan? Sa ayot sa gusto nyo, pupunta tayo kay Martin Romualdez. At sa ayot sa gusto nyo, pupunta tayo kay Marcos Jr. Mangulang yan kayo. Nagkakilala kami ni Congressman Saldico. Hindi, simulan mo sa simula mo na... Simula, Yung sa- ito naman si Alcantara eh. Baka masapok ka pa dyan. Galit na si Lacson sa'yo, oh. Mas kabisado pa kasi niya sa'yo yung sinumpaang salaysay mo kaysa sa'yo eh. Tangya ka. Simula nung Simula. Huwag na yung opening. Wag na yung opening. Alam na ni Lacson yung opening na yan. Na opening na yan. Kuha nyo ba mga kababayan? Sa inyo ho yan mga kababayan. Kung maniniwala kayo dito sa reswelang nangyayari na to. Una kong nakilala si Undersecretary Roberto Bernardo. Habang binabasa, makabagbag damdamin, no? Habang binabasa niya, hindi ako pwedeng sumablay dito. Pinapanood ako ng bangag sa Malacanang. Sa akin, iniatas itong task na to na maabswelto pag mukhaing malinis ang mga tao sa Malacanang. Ting, basa na namin yung karakas mo. Wala ka nang maluloko sa sambayan ng Pilipino, tandaan mo. Kasama kami sa Laguna. Yan. Na-promote. Kasi habang sinasabi ni Alcantara, binabasa, teka lang, baka hindi sumunod sa usapan. Tama ba yung sinasabi ni Alcantara? Teka Alcantara, parang palipat-lipat tayo. Basahin mo na lang yung script. Yung sinumpang. Let's stick to the... Alam nyo na ho yan mga kababayan. Siya nag-promote siya hanggang undersecretary. Kinakabahan si Ping Lacson, no? Si Yusek Bernardo ang tumulong sa akin para may talaga ako bilang district engineer sa Bulacan First Yan. DO noong 2019, panahon ng secretary ng DPWH. Kadiri ka, boying. Pagkatapos mong binigay kay Alcantara, iinumin mo. Yak! Si Secretary Mark Villar. Nung Ayan. panahon na yun, ang tanda ko po, Undersecretary for Operations sa Visayas, si Yusek Bernardo. Taong 2022, na magsimulang magbaba ng pondo sa aking DO, si Yusek Bernardo, ang kasunduan ay 25% para sa proponent. Ang proyekto ayon kay Yusek Bernardo, ang kabuuan ng mga proyektong naibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay nagkakahalaga ng 350 million na sumusunod. Nandito po. Noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo sa aking DO ay halagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 million ang pumasok sa NEP, 260 naman po ang sa... Itong si Boying, parang tatlong ubo na lang, no? Hindi, parang di maganda lagay ni Boying. Good luck na lang sa'yo, Brad. Ano yan, make or break, ika nga. Pagka hindi... Next na lang. Ang para sa proponent, Sunod. 25% po. At may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag Yan. ganap na ang NEP base sa pagdinig Nako. sa Kamera de Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. Ang detalye ng mga proyekto ay nandito po. Noong taong 2024, may kabuuang pondo na 3.3 billion, 150 sa NEP, 300 million sa GAA, 2.85 sa UA. Nung naipababa ni Yusek Bernardo sa aking DO, muling nagpatuloy ang 25% na bayad sa proponent ng mga proyekting to na binibigay ko kay Yusek Bernardo. Tulad ng 2023, ang usapan ay mayroon ding advance payment, depende na lamang kung ito NEP o GAA. Kaya limitang inutusan ko ang aking driver na dalhin ang proponent. Ang daming umaaura ho ngayon sa Senado, no? Dahil yung nasa likod nitong si Jinggoy, diba? Napakaganda. Ngayon, lahat na lang nagmamaganda. Kay Yusek Bernardo. Minsan po sa parking ng Diamond Hotel. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Itutuloy na lang ho natin to sa susunod na video dahil yun ho yung tagpo na kung saan talagang nagkagit-gitan itong si Ping Lacson at si Senator Rodante Marcoleta. So always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Maninat ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.